Ano, sir ba? Or ma'am, copy ko? Maaga tayo matatapos ngayon kasi sabi ko nga agahan na natin yung live. Hindi na alas 12, no? Ayos ba yung ganito nating ano? Ang lag ba? Hello? Ay, mas maliwanag. Okay? So, let's start, no? Number 1. Proven in identity. Wala pa tayo yun. Yan, Sir Ella, yan, no? Okay, let's answer number 1, no? Okay? So, sabi dito, no? Okay? So, sabi dyan, what is the prime factorization of 33? Okay? So, pag sinabi natin prime factorization, ang kailangan natin gawin doon, yung nagaganito tayo, no? Tandaan nyo ba yan? Yung para tayo, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Para tayo yung factor 3 kasi, parang, yung parang ang gumagawa ng ganyan-ganyan. Factor 3. So, gagawin mo is, kukunin mo, hahanapin natin yung mga prime. Ano pag sinabi natin prime? Number niya, sarili, at 1 lang yung makaka-divide sa kanya. Bakit? Sir Lorenzo, uminom mo na ng tubig ay mga nahihilo. Bonamine, ha? Pwede uminom. Kailan yung huling, monthly, ganyan. Baka, mag-PT po kayo, ha? Pagka ganyang nahihilo, ha? Joke. Composite, okay. Pag sinabi natin composite, yun yung merong, hindi lang sarili niya yung factor niya tsaka 1. Meron pang iba. Okay? So, hanapin muna natin yung prime factorization ng 33. Ano yun? Nadidivide sa 3 tsaka sa 11. Kaya, ang prime factors niya, pwede pa ba yung 11 tsaka yung 3? Hindi na. No, so, wala na tayong pwedeng i-factor dyan. So, ang prime factors ni 33 is 3 times 11. No, so, letter C. Okay, very good, no? Number 1 pa lang, madali lang, no? Kayang-kaya pa. Okay, number 2. What is the prime factorization of 105? Thank you sa mga nag-up ng ating yung mga nagla-like, mga nagpa-follow, thank you po, no? Ako po si Sir Tuakwan ninyo, nagtuturo ng live dito ng free sa TikTok, no? Ng mathematics. Mathematics ang tinuturo ko, no? Yung ibang subject sa review center ko na siya tinuturo. Okay? Ito para lang to sa mga gustong matuto ulit ng prime factors, mga mag-e-exam ng UPCAT, mag-e-exam ng CSE, mag-e-exam ng LET, yung mga something na math na may multiple choices na hindi ka gumagamit ng calcu. Okay, pag gumagamit ka ng calcu kasi, hindi to para sa inyo, no? Pag gumagamit ka ng calcu at gusto mo namang matutunan pa rin yung concept, pwede yan dito. Isa pa, puro letter A nakikita kong sagot. Pag nakalimang sumagot, sasagutan na natin. Ganun yung rule natin dito, no? Okay? So, isa pa. Trigo. Wala pa tayo trigo eh. Pero sige, malapit na. Okay? Letter A. So, paano natin ipa-prime factor yan? Ganyan. Ang technique dito is gagamitin mo yung mga mabababang prime. Ano ba yung mga mabababang prime? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ngayon, kung hindi mo dyan mahanap, hahanapin mo yung malaki. Pero dito naman, alam naman natin na nadidivide sa 5 yan. Bakit? Kasi 5 yung dulo. So, pag dinivide mo yan ng 5, ano kaya yung pwede natin siyang magiging factor niya? So, tingnan natin. Pag dinivide mo yan sa 5, pwede kang mag-divide dito sa gilid, no? 2. 2 times 5, magiging 10. Minus mo, magiging 0 na. Ibaba mo to, bring down. Ilan 5 makukuha mo dyan? 1. So, 5 tsaka 21. Etong 5, hindi na natin siya pwedeng i-factor. Tama ba? Kasi prime na siya eh. Bilogan mo na siya. Itong 21, pwede pa. Okay, so yung 21, 3 tsaka 7 yan, no? So, itong 3, itong 7, wala na yan kasi mga prime na sila. So, yung 105 is may prime factors na 5, 3, and 7. Okay? So, letter A. Isa sa mga technique dito, kung ma-encounter nyo to sa mga exams ninyo, is pwede nyo siyang idiretsyong i-multiply. No? Pwede nyo yan idiretsyong i-multiply sila. Kung nahihirapan kayo mag-prime factorization, i-multiply mo. Ayan, kunyari yan, 3 times 5, 15. Tapos, 15 times 7, magiging 5, magiging 3, magiging 105. Kung ano yung sasakto dito, sa given, yun na yun. Hindi po, sorry, hindi siya. Halo. Merong prof ed sa math natin, no?
sa let. Tapos dito naman, i-multiply mo. 3 squared is equal to 9. Tapos i-multiply mo daw sa 7. Magiging 63. So yan, hindi siya sakto sa 105. Ang kailangan natin 105. Ito naman, 15 tsaka 7. O, multiply mo. 5, 3, 105 din. Pero, ang hinahanap natin is prime factorization. Ito, actually, pwede natin siyang i-eliminate. Bakit? Kasi, yung 15, hindi naman siya prime. Ano siya? Composite. Hindi ako kakain. No? Composite ang ulam. So, yan yung aking ano dyan, no? Composite siya. Ito naman, 5 square magiging 25. This friend. Uy, si Chris. Tapos, times 3 mo, magiging 75, no? Sasagot talaga natin siya. Pag graduate ko, kuya, ikaw, next kong review. Ikaw na, next kong reviewer. Punta kayo sa CBRC, no? CBRC ako nagtuturo. Okay? Thank you. Sa ating mga, and thank you sa mga nagpapalo. So, what is the prime factors of 128? Oh. Ano daw, yung prime, yung ano natin, prime factorization naman daw ng 100. Letter B, Ma'am Roxanne. Good day, Sir Renz, no? Okay, thank you sa mga nagpapalo sa atin, no? Nag-up, nag-share. Share nyo, pwede nyo i-share, ha? Para sa mga nagre-review din, agaya ninyo na, uy, meron nagla-live sa TikTok, libre naman yun. Napapalo na lang din. Maraming salamat. Okay? Tsaka tinan nyo naman, ang ganda ng suot ko ngayon, no? Hindi tayo nakasando for today's video. Nakaano tayo ngayon, no? Polo shirt. Okay? So, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Okay? O, prime factorization muna natin, no? Prime factors muna tayo ng... Ilan na nagsagot? 2 pa lang? 3? 3 pa lang? 4? O, sige, 5. Pag nakalimang sagot, sagutan na natin. Uy, nandito na si Ma'am. It's me again. Good evening po, Ma'am, no? Okay, 5 na. So, ang gagawin natin dyan, 128. Anong technique, pinaka-technique natin dito? Ang pinaka-technique natin dito is, pag magpa-prime factorization kahit nahihirapan kayo mag-isip ng ipandi-divide natin, isipin nyo na lang, pag ito nadidivide sa 2, ano ba yan? Pag yan mga even, pwede mong i-divide ng 2. Pwede mong piliin lagi 2. Kunyari, 2. O, ano yung pag dinivide mo sa 2 yan? Dito makikita mo agad, 6 yan eh, no? Tapos ito, 4. Okay? So, ano mangyayari dyan? Pwede pa ba natin i-divide ng 2? Yes, kasi nakikita mo even ulit. Okay? So, 2. Tapos ito, pag dinivide mo sa 2, 3 yan. Ito naman 2 sa 32. So, pwede pa ba ulit? Yes. 2 ulit, kasi nadidivide pa rin ng 2 to, no? 16. Dito naman, pwede pa ba? Yes, pwede pa din. Magiging ano? 8 naman. Ito ba nadidivide pa rin? Yes. Magiging 2 tsaka 4. Ang dulo is 2, 2. Lahat ng mga prime factors bilugan mo para mabilis natin mabilang. No? So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung 128 daw ay may prime factors ng 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Or, pwede rin natin siyang gawin na 2 raised to 7. Yes, letter B ang sagot, no? Kasi itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na yan is 2 raised to 7. Bakit ganyan, sir? Pag minultiply mo doon sa sarili mo, pwede mo siyang i-shortcut ng, kunyari, ilan yan? Yung 2 mo, gagawin mo siyang base. Tapos kung ilang beses mo siya minultiply sa sarili niya, ayun yung exponent niya. Ito tawag natin base. Ito tawag natin is exponent. Yung exponent, kung ilang beses mo siya minultiply sa sarili niya, 7, di ba? Ano yan? 2. Yan yung base mo. Para hindi kayo malito dito, kasi tinan mo may 7/2. Pag nagkabaliktad, mamamali na agad. Di ba? So, yun yung ating technique doon. Okay? So, pwede rin natin gawin yun. Ito, wala. Tanggalin mo to sa mga choices. Pwede ka rin magtanggal-tanggal sa choices. Ito naman, 2 times 7, 14 lang yan. Itong dalawa magkakatalo. Pero pwede mo naman tong i-multiply yung 7 square. No? Burahin ko na yung iba. Okay? Yung 7 square, madali mo lang naman din siya. Kung gusto mo ng trial and error, no? Gusto mo lang maganyan. 7 times 7 lang yan, 49. Di ba? Ito naman, medyo malaki, wag mo muna pansinin. Ito, magiging ilan? 14.
'di ba? So ito naman, prime numbers, prime factorization hinahanap. Pwede mo siyang alisin. Kung gusto mo, kung ayaw mong gamitin yung prime factorization. Uy, thank you po sa pag-send ng ng rose po, no? Si Ma'am IC, Ma'am Dana Yudre. Thank you po. Okay, next. Number 4. 237 is the prime factorization of which number? Oh, baliktad naman ito. Kanina, hinahanap natin pabaliktad yung prime factors. Ito naman, binigay sa atin yung prime factors. Ano naman daw yung number? Okay, sige, magsagot. Pag may nagsagot ng 5, sasagutan na natin. Okay? Letter D, Ma'am Hershey. Ma'am Hershey. Okay, 4, 5. Okay, 5 na. 5 na nagsagot, no? So, ang gagawin natin dyan is, dahil naman given na siya, 2 times 3 times 7, ang pinakamadali dyan, pag ma-encounter nyo itong tanong na to, i-multiply mo na to. O, 2 times 3, 6. Multiply mo to. 6 times 7, 42. Bilugan mo na agad para hindi ka na mag-isip pa. Okay? So, kung gusto mo naman, baliktarin yung proseso, no? Baliktarin mo siya. 2. Baliktarin mo, di ba? Yung mga sinabi niya para masaktan kayo pareho, di ba? Okay? So, 2, 3. Yung 42, meron yan siyang 2 times 3 times 7. Okay? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, nag-up, no? Thank you po, no? Okay? Next. Number 5. Which of the following is a prime number? O, discuss muna natin ano nga ba ibig sabihin ng prime. No? Thank you po, no? Maraming salamat. Nanonood lang para mag-relapse pa. May mga ganun tayong joke para hindi nagkakaboringan, no? Pag wala kasing ganun, parang ang boring. Hindi kasi ako sanay ng ganun na classroom. No? Ang tayo masaya. Oy, ilan na? Nagsagot. Okay, isa pa. Okay? Hindi, isa pa. Sige, pag 5 na yung nagsagot, pwede na tayo magsagot. Uy, ayan na. 5 na. Okay, so, hinahanap lang naman dyan. Ano bang prime sa mga yan? No? Ang sagot natin doon, very good, 7. Ano ba pinagkaiba niyan? No? Ito, siya prime. No? Okay, hindi Optimus Prime, iba yun, no? Pag sinabi natin hindi prime, kasi tinan mo siya, 4. Pwede mong i-multiply si 4, tsaka 1, di ba? Tapos, meron ka namang 2 times 2. Okay, ito naman si 9, meron kang 1 times 9, tsaka meron kang 3 times 3. Okay, ngayon, si prime, eto siya. 1 times 7. Wala nang iba. No, si 15, meron siyang 1 times 15, meron siyang 3 times 5. Nakikita nyo ba ang pinagkaiba? Tinan mo to, si 4. 1 times 4, 2 times 2. Bukod sa yes, pwede to sa CSE, pwede to sa LET, pwede to sa UPCAT, yung mga walang calcu. Okay? So, tinan nyo to, si 4. 1 times 4, tsaka 2 times 2. Meron kang ibang factor. No? Si 9 naman, 1 tsaka 9 tsaka 3 times 3. Dapat wala na. Dapat meron ka lang, eto tinan mo yung 7, bakit siya yung prime? Kasi 1 tsaka 7 lang. Nagigets ba? No? Patap natin kung nagigets ba. Okay? So, okay? 1 time, etong 15, 1 tsaka 15 tsaka 3 tsaka 5. So, meron kang 3, meron kang 5. So, hindi siya prime. Ano bang kailangan mo pag prime? Kunyari, 7, meron kang 1 tsaka meron kang 7. Sarili niya at tsaka 1 lang. Nagets ba? Very good. No? Thank you sa mga nagpa-follow, nagka-top, no? 800 viewers. Thank you po, no? Pwede niyo po kami follow, no? Sa ating mga account, no? Thank you po, no? Ito yung mga ano natin, no? Pwede nyo, no? Dito lahat yung yung mga natin, yung ating mga, ayan, nasa dito, full tutorial, ina-upload ko. Dito mga reels, tas ito naman mga, pwede nyo i-scan yan, no? Search nyo lang, Sir Tokwa, kung saan man, no? Okay, number 6. What is the prime factorization of 1,000? Yes, may commercial tayo ngayon. Naisipan ko na din maglagay ng commercial. Okay. Thank you po sa mga nagtatap sa atin. Thank you po. Ano daw yung prime factorization natin? May ad siya. May yung ad natin. Sige, pag may nagsagot ng 5 na, isa na si Ma'am A. 2, letter B, magkaiba. Sir Jape. Okay? B, magkaiba sila. A, B, O. Ma'am ba or Sir Axel? B. Rose, Ma'am Rose, B. B. Okay, 5 na. Okay. So, ang gagawin natin dyan, may 2 tayong paraan, no? By diniscuss natin kanina,
yung long cut muna. Okay? So, ang technique ko dyan, no, kapag ka nadidivide ng to, yung 1,000 ba nadidivide ng to, pipiliin ko lagi ito dito sa kabila. Okay? Ngayon, ano sa kabila? 500, tama ba? Yung 1,000 divide mo sa to, 500 yun. Alam mo yan. Di ba? Kung magpapapalit ka ng, Sir Pabarya po, dalawang 500. Pwede, di ba? Thank you po. Tapos, pwede ulit nang i-divide sa 2 yan. Anong sagot? 250. Dito ulit, pwede ulit, di ba? 250 divide by 2, pwede ba? Yes. Ilan matitira? 125. No? Itong 125, nadidivide pa ba ng 2? Hindi na pwede. Pero alam natin, nadidivide yan ng 5. Bakit? Kasi yung last digit niya is 5. Okay? So, pag dinivide mo yan ng 5, bakit 5 binamit natin? Yung 5 kasi prime number. Okay? So, ilan yan? 25. Tama ba? Pag dinivide mo yung 125, ang matitira is 5. 25 pala, no? 2 pala. 2, magiging 10, tapos 25, magiging 25, no? Okay? Tapos itong 25, nadidivide yan sa 5, tsaka 5, di ba? Tapos bilugan na natin yung mga prime. Nakikita pa ba? Maliit na lang, pero nakikita pa, no? Okay? So, yung mga prime factors ni 1,000, ano daw yun, no? Tingnan natin. So, si 1,000 daw ay merong 2 times 2. Ito yon, 1, 2, 3. Tatlong 2. Tsaka ilang 5? 1, 2, 3. Tatlong 5. No? Times 5, times 5, times 5, times 5. So, tatlong 2, tapos tatlong 5. O, sino yun sa mga choices yun? Tatlong 2 daw dapat. O, mali. Kasi kailangan natin tatlong 2. Mali siya. Itong letter B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, letter B yung sagot natin. Kasi ito, 1, 2, 3, 4. Apat yung kanyang 2. Dito naman sa letter D, may number ka na 4. Actually, pwede mo itong alisin agad. Kasi hindi naman prime yung 4. Okay? Paano naman yung ayaw mo kunyari mag-prime factorization? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin, no? Nag-up. Anong gagawin mo? Yung technique mo, na-encounter mo tong tanong na to. Tapos, ayoko sir nung ayoko nung prime factorization. Anong gagawin mo? Magmumultiply ka dyan isa-isa. 2 times 5, 10. Times 2, magiging 20. Times mo, 100. Times 5, magiging ilan? 500. Times 5, magiging 25. No? Mali siya. Ito. 2 times 5, magiging 10. Times 2, magiging 20. Times 5, magiging 100. Times 2, magiging 200. Times 5, magiging 1,000. Pag nakuha mo, bilugan mo na agad. And i-shade mo na doon sa answer sheet. Okay? So, ganun lang kasimple, dalawang method na yan para hindi ka na mag-isip kung anong pwede mong gawin. Ayan na, binigay na ni Sir Tokwa. Thank you sa mga nag-follow sa atin. Ibig sabihin, marami natututo, no? Commercial. Joke lang, ito na. The product of the prime factors of 4, 6, 2. Okay, ano daw yun? No, thank you sa mga yes, pwede sa civil, no? Civil service, civil engineering, pwede rin. No, pwede rin civil engineering yan. Mga engineering, pwede yan. No? Pero maganda to sa mga walang mga calcu. Sa APSAT, yung mga gusto maging sundalo, sa PMA, di ba? Pwede rin yan sa PNPA. Mga exam yan, meron yan, mathematics. Sa CSE, sa FIRE, lahat pwede. Okay? So, marami na nagsagot. 5 na. 1, 2, 3. Ayan na, 5 na. Okay na. So, ang technique natin dito, hindi tayo mag-prime factorization. Pwede rin ba? Yes, pwede rin. Sige, gawin muna natin prime factorization. Pwede rin yata. No? 4, 6, 2. Divide mo yan sa 2 muna. Bakit ito yung ginagamit natin? Pwede rin. BS Economics, pwede rin yan. Divide mo sa 2 yan. Pag hindi mo memorize, pwede ka magganito. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ngayon, pwede ba siya sa 2? Hindi na pwede kasi add na. But mas applicable po ang A. Ha? Letter A. Teka lang, solve muna natin yung long cut, no? Yung long method muna.
So, kung sakaling ganito, tapos yung 2, 3, 2, 3, 1, hindi mo alam kung anong pwede nating ano. Pwede kang tumingin dito sa mga choices. Na pwede mo siya, ayun, lahat naman may 3. Pwede ko itong ibig sabihin, pwede ko yan i-divide ng 3, di ba? Pwede kang kumuha ng clue. No? So, ilang 3 makukuha ko sa 23? 7 yon, magiging 21. Tapos 21, magiging ilan? 7 ulit, no? Magiging 21. So, 0 na. Okay? So, ang sagot dyan is 377. Itong 77, ito, 7 tsaka 11. So, yung mga factors daw natin is 2, 3, 7, 1. No? So, pag ano yan dyan? Meron kang 2. Lahat naman yata may 2. May 3. Tapos 7. Tsaka 11. So, ang sagot dyan, letter A. Ngayon, ano yung sunod dyan? Itong dalawa, yung C pareho ba? C? Pareho din si C. Okay? Wait lang. No, minsan talaga may ganyan. Huwag na kayong magtaka kung meron din sa dito sa mga tanong ko. Bakit? Sa mismong mga ano nga, sa mismong mga exam nyo nga, may ganyan eh. Sa let nga may ganyan eh. 'Di ba? O, paano natin siya sa nakuha yung 11, yung 7, pag dinivide mo sa 7, magiging 11 yun. No? Ito wala to. 1 tsaka 1 lang yan. Wala yan. Okay? So, ang sagot dyan, A or C. No? A or C. Diba? Kasi pareho sila. O, anong gagawin natin? Ang gagawin natin dyan is kung sino yung nauna. Sino ba nauna? Si A o si C? Si A. Ang sagot mo, letter A. Okay? Dito, sa classroom natin, sa TikTok, no? Dito sa klase ko, sa Sir Tokwa, ang kailangan ko dito is makuha nyo yung sagot. No? Maintindihan nyo yung process para makuha yung sagot. Pero kung sasabak na kayo sa exam, ang suggestion namin dyan, no? Ako na lang, kung susundin nyo, okay lang. Kung hindi susundin, okay lang din. No? Kung sinong letter yung mas nauuna, yun yung sasagot mo. Kunyari, A tsaka C. Sino pipiliin mo? Si A. Okay? Kung B or C, piliin mo si A. Kung pareho yung sagot, kung pareho. Tapos yun talaga yung sagot. Kunyari, pareho to. Kunyari, 23 kunyari yung sagot, tapos nakalagay dyan, 23 din. Piliin mo si B. Hindi siya mali. Hindi siya mali. Pareho silang tama, yung A tsaka C. No? Kahit ano yung ilagay mo dyan, pareho naman yan. Pag minultiply mo yan, ito magiging sagot, 462. Pwedeng both. Pero paano? Isa lang yung isi-shade mo sa mismong exam. Ang suggestion namin dyan, suggestion lang, no? Hindi ko sinasabing ito yung tama. Pipiliin mo yung letter A. No? Feel ko sa arrangement po ng number yung sagot. Hindi siya ganun. Lalo na dito sa prime factorization, no? Kung ano yung nakuha mo dyan, kunyari, pwede mo ang 11 yan. 11 times 2 times 3 times 7, no? Pwede yan kahit ano. Pero suggestion ko, ha? Sa inyo kung susundin nyo o hindi. Hindi nga siya wrong. A and C tama pareho. Ulitin ko, ha? Ayun siya, tama yun, no? Hindi siya wrong. A and C ang tama, no? Makinig nga. Ang hindi nakikinig, bahala kayo dyan, ha? Ang hindi nakikinig, tapos nagchat-chat dyan, bahala kayo. Hindi na kayo makakapanood. Nasabi ko sa inyo, ha? Makinig muna. Si A at saka si C, parehong tama. Ayan, nilagay ko na. Tama. Ang turo namin sa review center, pag A tsaka C tama, piliin mo yung mas nauuna. Nagigets ba? Yun. Ganun siya. A and C tama. Ang pipiliin mo sa board exam o kung sang exam, isa lang. Yung nauuna. Pero, sige, tinan mo. Pero, ayan. Pag walang tamang sagot, ayun, ang hindi ko na alam kung anong gagawin. Nasa sa inyo na yun. Pag wala yung sagot, no? Baka mali yung solve or ano. Eto, if ito 2, 3 times 3 square times 1
times 7 raised to 1. Ayan, ito tanong, medyo mahirap to, no? Kasi malamang hindi nyo pa to na-encounter yung tanong na to. If n, so yung number mo daw is equal to 2 raised to 3, 3 raised to 2, tapos 5 raised to 1 times 7 raised to 1, how many positive divisor does n have? Sige nga, sino nakakaalam? Uy, hindi yung ano ko ha. Si Papa Pogi yan dito. Follow niyan, Allen J. Rax dyan, no? Okay, anong sagot? Paano? Okay. Sabi niya, no? Ganito yan. Let's start, alamin muna natin kung ano ba yung number, no? Para kahit paano may idea tayo kung ano ibig sabihin ng positive divisors, no? Sige, hanapin muna natin yung number. Itong 2 raised to 3, 8 yan, di ba? Kasi 2 times 2 times 2 magiging 8, no? 3 times 3 raised to 2, parang 3 times 3 yan, no? Magiging 9. Okay? Ito naman, 5 lang yan kasi 5 raised to 1, di ba? Ito naman, 7. Multiply natin yan, magiging ilan to? 72 times 5, magiging 360 ba yan? Tapos times 7, 0, 2, 4, 25. Ayan. Okay? So, ayan. 2520 yung number mo. Ito yung n mo. Diba? Kasi si n nga, ito siya. Okay. Paano ginagawa? Anong ibig sabihin ng positive divisor? May formula yan, no? Ang formula niyan is yung mga exponent niya, yan, di ba yan mga exponent niya, aadan mo yan ng 1, para daw, ito formula to, no? Tapos, multiply mo, aadan mo isa-isa ng 1. Ito, 1. Tapos, 1 plus 1. So, ano to magiging 4 times 3 times 2 times 2. No? So, ano yan? 12, 24, ito naman magiging 48. Yun yung mga sagot. No? Ibig sabihin, ilan daw yung positive divisor ni n? Ito. Kung kukumputin natin lahat, no? Lahat ng positive divisor ni n, magiging 48 yon. Ano-ano ba yan? Kung isusulat natin lahat, no? Sulat ko lang, onti lang, hindi ko susulat lahat, no? Tama ba na di-divide yan ng 1, tsaka 2, 5, 2, 0? O, pwede rin siyang, kunyari, ano pa ba? 252 times 10. Yan, mga yan. So, yan ang bilang yan. 1, 2, 3, 4. Kung ililist natin lahat, 48 yun. Nagets ba? Yun yung sinasabi natin na positive divisor. Pag divisor kasi, hinihingi, tas exponent, nag-add po. Pag divisor kasi hinihingi, tas exponent, nag-add po. Hindi, ano to? Ano ba to? Paano ba paliwanag? Basta formula siya. Paano ba pag mano-mano? Pwede mo i-listing, no? Papaalin. Pwede mo i-listing yan, no? Pero dito, mas maganda, shortcut na lang. Hindi pwede. Positive lang hinahanap eh. Positive divisor. Okay? So, yun siya. Hindi naman. Kukunin mo lang yung mga exponent ng mga... Ay, baliktad. Kukunin mo lang yung mga exponent ng mga prime factors niya. Kunyari ito, prime factor niya si 2. Ang exponent niyan, 3. E didagdagan mo siya ng 1. Tapos yung imumultiply mo sa itong prime factors na to, exponent niyan, dagdagan mo 1. Dagdagan mo ng 1. Walang negative. Walang negative. May positive divisor lang po hinahanap. E di hinahanap na din nag-solve for n. Diretso na lang po. Bakit po nag-add ng 1? Formula yan, Sir Topi, no? If positive divisor lang po hinahanap, edi hindi na need na mag-solve for n. Yes, hindi na. Ipinakita ko lang dito, no? Kasi gusto ko makita nyo yung number para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung mga positive. No?
Ang topic nito is prime, composite, LCD, GCF, tsaka yung word problem. Hello. Hello, Ret. Hindi na. Matagal lang hindi. Number 9. What is the total number of... Follow niyan si AV yan. Saan si Beret. April. Hello, good evening. What is the total number of positive divisor of 600? Ito, testingin nyo to ngayon. Solve nyo to ngayon. Ano daw positive divisor ng 600? Sige nga. Ilan? So, ano dapat una natin gagawin? Hahanapin mo muna yung, magkakaiba, A, 24, 12, magkakaiba. Sige nga, ang positive, niyan. So, ang gagawin natin dyan, syempre, mag-ano ka muna, prime factorization ka muna. Nadidivide ba sa 2? Yes. Nadidivide ba sa 2 ulit? Yes. 150. Nadidivide ba ng 2? Yes. 75. Nadidivide ba ng 2? No. Nadidivide ba ng 3? Yes. Magiging 25. 5 tsaka 5 magiging 25. So, ito yung kanyang mga prime factors. No? Bilogan mo siya. Okay? So, si 600 daw, merong 2 times... Ilan to yan? Ilang to meron dyan? Meron kang 3. Tapos, meron kang... 4 pala. 4, sorry. Tapos, 2, 5. Okay? So, pwede mo siyang isulat ng mas maayos yung 2. Bali, ilan yan? 1, 2, 3, 4. Times 5 raised to 2. 3 pala to. Sorry, 3 pala yun, no? Sorry. 3 pala. Bali, 1, 2, 3. 3 pala tong isa. Oo nga, no? Sorry. 3. Tapos 3 lang pala, no? Sorry. 3 to. Tsaka meron kang 3 na isa. Tama ba? Okay. Burahin na natin to, no? So, yan yung ganyang prime factors. Gagawin na natin yung ginawa natin kanina. So, sa mga prime factors niya, meron tayong iba't ibang mga exponent. Itong exponent na to, gagawin mo 3 plus 1. I-multiply mo yan dito ulit sa 2. 2 plus 1. Tapos ito naman, may 1 ka pa rito sa 3, kaya i-multiply mo rin yan sa 1 plus 1. Magiging ilan na to? Magiging 4 times 3 times 2. Ilan yon? 24. Very good. No? So, 24 yung kanyang... Pero di ako... Mga masasagot niya to, no? Basta yung gamitin lang natin yung rule. No? 24 yung... Tama, no? Papapogi, no? Okay, so ayun yung positive. So, kung isusulat mo yan, no? Kung isusulat mo yan, ang dami nun, no? Kasi kung, kunyari, hindi mo alam yung formula na yun, isusulat mo siya. Ano yun? 1 times 600, 2 times 300, meron ka pang 3 times 200, meron ka pang 4 times 150. Di ba ang dami? Thank you naman po, no? Madami, no? Thank you po, ma'am. Ano ba ito si ma'am? Ito isa. Thank you po, na-appreciate ko po yan, no? Hotdog with cheese, no? Ma'am or sir? Okay, next. Number 10. Which of the following number has exactly 3 distinct prime factors? Mag-aral sa TIP para gumaling. I-follow niyo yan, kaibigan ko yan. Engineer yan. Pogi na engineer. Ito yan, no? Allen J. Rax. Yan. Ano niyo yan, no? Yan, yung Allen J. Rax dyan. Joke lang yan. Diyan kayo magpaturo, no? Talagang malakas. Ano ba formula nung nakapasok ko lang po noon kanina? Ang formula noon is
Ano ba yung sulat yung formula na yun? Basta exponent ng una, plus 1, no? Multiply sa exponent ng pangalawa, plus 1, dot. Kung ilan sila. No? Ganun lang siya. Kung ilan yung prime factors mo, ngayon yung multiply. Okay, ito ilan to? Anong sagot dito? 12 ba? Di ba yung 2 kanina naka-raise to 3, tapos yung 3 naka-raise to 1, yung 5 naka-raise to 2, magiging 3 plus 1, 1 plus 1, tsaka 2 plus 1, 4 times 2 times 3, 8 times 3, 24, no, 24. Ito. Ano sagot dito sa number 10? Number 10. Pwede to sa let, pwede to sa let, CSC, UPCAT, PNPA, kung ano man yan, PNPA, sa mga police, sa fire, sa jail, pwede yan. Sa trabaho, no? Lahat. Pwede sa quiz, no? Kung ito yung saktong topic nyo sa inyong classroom, no? Ang sagot dito, huy! Nakwento ko nga sa mga gamit, no? Meron ba yan sa slide? Hindi ko alam, eh. Which of the following numbers are exactly 3 distinct? O, ano daw yun? Ipa-prime factors natin, no? Isa-isa. Wala tayong choice, no? Pwede sa 2, magiging 105. Pwede sa 5, magiging 21. Magiging 3, tsaka 7. Sulat mo, ilan yan? Magkakaiba yan, no? 210, meron kang 2 times 5 times 3 times 7. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. Ang kailangan mo, 3 lang. No? So, si 1, ikisan mo na. Pag sinabi nating distinct, 3 distinct, 3 magkakaiba. No? Pag sinabi ng distinct, siya lang yun. Parang unique. No? So, 3 unique prime factors. No? Si 210, hindi, 4 siya, eh. No? Alisin mo na siya. Doon tayo sa 231. 231. Saan na-divide dyan? Pwede yata yun sa 3. Pag dinivide mo sa 3, 231, magiging 7. Times 7, magiging 21. Magiging 21, magiging 7. So, 77. Tapos, 11, tsaka 7. So, kung titingnan mo, meron kang 231. 1 yan, 1. Sorry. Okay? 231, meron kang 3 times 11 times 7. Kaya ang sagot doon is 3. Kasi magkakaroon siya ng 3 distinct prime. Pag sinabi natin distinct, unique, tas prime, tapos 3. Okay, 3, 11. Very good, no? Sa mga nakakuha. Commercial, no? Pa-follow naman yung ating mga account, no? Meron tayo sa Red, sa YT, sa Blue Up, meron din tayo sa TikTok. Pa-follow na lang. Dito, nandito yung mga full tutorial natin, nasa pula. Okay? Nandito sa pula. Andiyan yung mga full tutorial natin. Thank you po, no? Next. Sino daw dito yung mga prime? Ano daw yung mga prime natin dyan? Thank you. I-follow nyo to kasi para manonotify kayo. Kasi, thank you po, Sir Leomar, no? Hindi naman tayo consistent na, hindi naman tayo stuck to. Hindi naman tayo laging nanditong oras, no? Minsan nagbabago, alas 12. Depende rin syempre naman. May trabaho rin tayo, no? Aray ko, letter D daw, sabi. Okay? So, magkakaiba. Bakit? Sino daw yung prime dyan? Nasagot na natin. Ano may ibig sabihin ng prime? No? Si 9, meron kang 1 times 9, meron kang 3 times 3. So, mali siya. Si 15, meron kang 1 times 15, meron kang 3 times 5. Si 17, meron kang 1 times 17. Si 21, meron kang 21 times 1, tsaka 3 times 7. Ang sagot dyan is ang sagot 17, no? Bakit 17? Kasi si 17 lang yung merong factors na 1 tsaka sarili niya, no? Ito si 21 kasi mayroon siyang 1 tsaka yung sarili niya, meron siyang 3 tsaka 7, so mali na yon. Okay? Ito 1 tsaka 9, meron siyang 3 times 3, mali na yan. Ito naman si 15, meron kang 1 tsaka sarili niya, tsaka 3 times 5, mali yun. Kailangan mo lang is 1 times 17. Okay? Sarili niya.
Letter C, sagot letter C. B? Mali nga, B. C nga, C. Sino naman daw yung composite? Sa 12. Yes, CSE, no? Pwede yan, CSE, upcut. Sabi nga kanina, CSE, upcut, let, no? Yung mga hindi ginagamitan ng calcu. Alam mo naman na yan. Meron kang 1 times 2, prime yan, no? 1 times 3, 1 times 7. Ito naman, meron kang 1 times 12, 2 times 6, tsaka 3 times 4. No? So, obviously, siya si composite. Sabi nga natin, yung kabaliktaran ni prime, si composite. So, ito mga tatlo, prime, ito naman composite. Composite 2 or more factors. Very good. Pwede mo siyang i-multiply sa iba. Or pwede mo siyang i-divide ng ibang number. Bukod sa 1 at sarili niya. Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Nag-send ng gifts. Thank you po. No? And sa mga nanonood.